Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Amorio. Taong 1956, Osamis. Nang mga panong ito, kalat sa buong bayan ang kwento patungkol sa lalaking nakapatay ng maraming aswang. Ayon sa mga taga roon, nakatira ang nasabing tao sa kabundukan malapit sa lugar. Ngunit ni isang beses ay hindi ito nakita. Tawagin na lang natin ang pangalan ng lalaki bilang Sarcejo. Isang hamak na residente, ngunit nagkaroon ng kakaibang katangian. Labis noon ang pagkahumaling ng binatang si Amorio sa mga tangan, mutya at iba pa. Kaya ganun na lang ang pagnanais na makilala ang lalaking tirador ng aswang. Alam ng binata na imposibleng makasugpo ng elemento at mga nilalang kung walang tangan ang isang tao. Gusto niyang matuklasan ang taglay na bertod nito dahil sa sobrang kuryosidad. Maraming kakilala si Amorio sa lugar na may mga agimat, pero hindi naman ganun kabisa. Kadalasan, karaniwang bagay lang na hindi mo aakalaing mutya. Dagdag pa ng mga taga roon, ang lakas ni Sarcejo ay galing sa Haring Gabunan na minsang nanirahan sa kabundukan ng lugar upang antayin ang kamatayan. Isinumpa ito ng makasagupa ng malakas na mangkukulam hanggang sa natagpuan na lang ni Sarcejo ang labi na palutang-lutang sa ilog. Pinutol ni Sarcejo ang kamay ng gabunan para maipakita sa mga tao ang ebidensya. Hindi para mapatunayan na merong aswang, kung hindi ipakalat na siya ang nakapatay sa gabunan. Pero lingid sa kaalaman ni Sarcejo, may nakatagong kapangyarihan ang kamay ng gabunan. Habang dala ang gamit, nagkaroon siya ng kakaibang lakas, bilis at talas ng pang-amoy. Sa puntong ito, medyo nag-aalinlangan si Amorio na totoo ang mga sabi-sabi dahil imposibleng magkaroon ng kapangyarihan ang parte ng gabunan. Hinala niya, may iba pang tangan si Sarcejo na ginamit upang makapatay ng mga aswang. Nang maglaon, pinili na Amorio na pasukin ang kabundukan ng lugar dahil gusto niyang makilala ng lubos si Sarcejo. Habang binabagtas ang daan papunta sa kagubatan, may nadaanan siyang mga tao. Tinanong niya ang mga ito kung alam ba nila kung saan nakatira si Sarcejo. Ngunit madalas umiiling lang dahil hindi nila kakilala si Sarcejo. Hanggang sa narating na ni Amorio ang iba't ibang parte ng kabundukan, ngunit wala pa ring nakakakilala sa hinahanap. Hanggang sa mapadpad ang binata sa talon, may nakita siyang kubo hindi kalayuan sa kinaroroonan. Sa pagkakataong iyon, alam niyang may nakatira dahil sa usok na nanggagaling sa siga. Kaagad niya namang pinuntahan ng bahay at nang makarating. "Tao po! Tao po!" wika ni Amorio. Hanggang sa may lumabas na lalaki. Makisig ang pangangatawan at walang suot na damit pang itaas. Kaagad itong nagtanong kung ano ang pakay ng binata sa lugar. Tinanong ni Amorio kung may kakilala siyang Sarcejo. Ngumiti lang ang lalaki kaya batid ni Amorio na maaaring kilala nito ang hinahanap. "May sadya lang po sana ako sa kanya. Merong ilang katanungan. Tagahanga po ako ni Sarcejo pero hindi ko pa naman siya nakikita kahit isang beses. Batay lang sa mga naririnig kong kwento," wika ni Amorio. Teka, sandali lang. Uminom ka nga muna ng tubig, mukhang malayo yung pinanggalingan mo eh. Hindi mo man lang naisip yung peligro ng lugar. Malapit ng dumilim mo.
Marami pa namang rebelde dito. At bukod pa dyan, marami ding aswang. Tugo ng tao. Kagad namang sinabi ni Amorio na hindi siya natatakot sa aswang, maliban na lang sa mga rebelde. Ipinakita din ng binata ang dalang tangan na bato-omo at patalim na tanso. Habang ginagawa niya ito, palapit siya ng palapit sa tao. Ngunit makahalata naman sa kilos ng tao na tila nag-aagam-agam. Sa palagay mo ba, malakas ang mga yan? Kaya ganun na lang yung tapang mo na pasukin yung lugar. Tandaan mo, Iyo, rebelde ang karamihan sa mga naninirahan dito. Yung iba naman aswang. Mukhang ikaw nga lang yung normal na tao na bumisita eh. Sige na, uminom ka muna ng tubig nang maimasmasan yung pagod mo. Wika ng tao. Parang gano'n na nga po. Nakita ko nga po na wala masyadong kabayan eh. Doon lang sa dalisdis ng bundok meron pero magkakalayo pa. Kasi talagang gusto ko pong makita si Sarcejo eh. Ipinakilala ni Amorio ang sarili at patuloy lang na nagsasalita. Habang yung tao naman, tila naaaliw sa kanya. Hanggang sa inulit ng binata kung kakilala ba nito si Sarcejo. Oo, kilala ko. Minsan nga napapadaan yun dito eh. Kagaya mo umiinom ng tubig pero doon banda sa bukana ng talon. Naliligo pa nga eh. Minsan na ding nakitulog yun sa kubo ko. Mabait si Sarcejo. Kaso sobrang misteryoso kung gumalaw eh. Nawawala na lang bigla, tapos babalik bigla. Meron ng dalang baboy ramo. Tugon ng lalaki. Saan naman po ba siya nakatira? Malapit lang po ba dito? Tanong ni Amorio. Tumugon ng lalaki na hindi niya alam. Pero may kutob siyang nasa malapit lang dahil madalas niya itong nakikita noon. Kaso nga lang, matagal na panahon na hindi nauulit. Aba, matapang ka nga iho ah. Uuwi ka pa ba ng ganitong oras? Maggagabi na. Mabuti siguro dumito ka na lang ngayong gabi. Tapos bukas, sasamahan kitang maganap. Kagad namang pinaunlakan ng binata ang alok nito. Binaliwala ni Amorio ang agam-agam. At higit sa lahat, kahit hindi kilala ang kausap ay pinagkatiwalaan niya ito. Maayos namang makitungo sa kanya ang lalaki at mahahalata sa kilos na isa itong mabuting tao. Nanatili siya sa tahanan. Nagpakilala ang lalaki bilang Rico. Dating rebelde ngunit tumiwalag sa grupo. Napag-isip-isip ni Amorio, kaya pala malakas ang loob ng taong ito na manirahan sa loob ng gubat dahil isa din siyang rebelde. Kinabukasan maagang nagising si Amorio. Kakaputok pa lang ng bukang liwayway. Tinatapik na siya ni Rico. Sinabing aalis na sila habang hindi pa mataas ang sinag ng araw. Dagdag pa ng lalaki, baka malayo ang bahay ng hinahanap ng binata at mapagod lang sila sa gitna ng tirik na araw. Mabilis namang bumangon si Amorio. Inabutan siya ng nilagang saging upang malagyan ng laman ng tiyan. Dagdag pa ni Rico, dadaan sila sa talon dahil kukunin niya ang kawayang lagayan ng tubig. Bukod sa magbabaon sila ng makakain, meron din silang inumin sa paglalakbay. Ganun na nga ang nangyari habang binabagtas ang masukal na lugar. Panay ang tanong ni Amorio sa iba pang nalalaman ni Rico. Batid niyang meron ding tangan ang lalaking kasama. Hindi naman tumanggi si Rico at kaagad na umamin. Iba ang kanyang tangan dahil wala itong kapareha. Nagtanong si Amorio kung ano ito. Ngunit ang sabi ng kausap, hindi niya pwedeng ipaalam. Meron akong tangan pero hindi ko pinapakita ang gamit ko eh.
Anumang klase at gaano kakalakas, hindi dapat ipinagsasabi. Sapagkat ang pagkakaroon ng gamit, napakadelikado. Maraming magkaka-interes sa sumubok. Hindi mo ba alam yun? Kaya nga natutuwa ako nang ipakita mo yung gamit mo eh. Akala ko pa naman kung ano. Mga karaniwan lang pala. Pero sa tingin ko may bisa naman. Siyempre, kailangan ng tapang at pagtitiwala sa gamit. Pero dapat may sariling lakas at hindi lang palaging umaasa sa gamit. Natahimik lang noon si Amorio sapagkat hindi naman niya maitanggi na merong punto. Hindi siya sigurado sa gagawin kapag nagkaroon ng pagsubok sa buhay. Baka matakot lang siya o hindi kaya madaling sumuko. Ang ipinagtataka niya ng mga sandaling iyon, bakit maraming alam si Rico na tila mas angat sa kanya. Bawat sinasabi ni Amorio, natatabunan ng pang-Alaska at bukod pa dyan. Nagtataka din siya kung bakit siya sinamahan nito kahit hindi naman sila magkakilala ng lubusan. Binigyan siya ng oras na tila ba may gustong ipakita sa kanya bukod pa sa hinahanap na tao. Ngunit ang napansin din niya, yung isang kamay nito may nakabalot na tela. Tila merong malaking sugat na nakatago. Hindi niya naman tinanong kung anong meron dahil sa tingin niya, hindi ito importante ng mga oras na yun. Maya-maya lang, nakarating sila sa isa pang talon, nakarugtong malapit sa tahanan ni Rico, hanggang sa may itinuro ang kasama. Diyan natagpuan ni Sarcejo ang gabunan. Ang sabi niya, isang haring gabunan daw patay na, tapos palutang-lutang. Wika ni Rico. Gabunan? Sigurado ho ba kayo? Tama po ba yung narinig ko? Totoo pala yung mga sabi-sabi, no? Kinuha niya yung bangkay ng gabunan, tapos pinutulan niya ng kamay. Tapos sinabi niya sa karamihan na siya daw yung pumatay ng aswang. Ayon kay Rico, kaya kumalat ang balitang ito dahil sa ginawang pagbubunyag ni Sarcejo na siya ang nakapatay ng aswang. Ito din ay pagbibigay ng babala sa mga rebeldeng naging kasamahan niya noon. Tinutugis nila si Sarcejo pagkatapos tumiwalag sa grupo. Nang sa ganon matakot sa kanya ang mga rebelde at hindi na pakialaman ang buhay niya. Ganun ba? Kaya pala nagkakilala kayo kasi kapwa kayo rebelde. Bukod pa dyan, totoo din ba na galing sa gabunan yung abilidad niya? O batay lang po yun sa mga narinig ko? Tanong ni Amorio. Natanong ko rin si Sarcejo tungkol sa bagay na yan eh. Hindi naman niya sinabi yung katotohanan, salip iba eh. Basta iba daw. Ewan ko kung bakit. Kasi maging siya, hindi niya maipaliwanag yung nangyari sa kanya eh. Isa lang ang duda ko. Aswang si Sarcejo. Halika na, sumunod ka na sa akin. Sa ilalim tayo ng pangpang. May papakita ako sa'yo. Tumangulang ang binata habang nakabuntot sa paglalakad ni Rico. Nang makababa sa lugar, nakaramdam ng takot si Amorio. Iba ang presensya sa ilalim. Bukod sa medyo madilim, mukha din itong tirahan ng mga lamang lupa. Nakakakilabot ang mga kurba ng pangpang na tila mga pangil ng dambuhalang halimaw. Idagdag pa dyan ang kakaibang lamig na nanunuot sa kalamnan. Maya-maya pa gano'n na lang ang takot ng binata nang mapansing may nagkalat na mga buto sa paligid. Hindi buto ng mga hayop, buto ng mga tao. May mga pangil pa ang bungo. Napamura si Amorio, ngunit mapapansin na parang wala lang ito kay Rico. Ilang sandali pa, bigla itong huminto at nagsalita. Dito namumungad ang mga gabunan nung kasagsagan ng digmaan. Ito rin ang tirahan ng haring gabunan na nakuhaan ng kamay ni Sarcejo.
Ilan sa mga butong nakikita mo, galing yan sa mga rebelde nung sinubukan nilang pasukin ang lugar. At yan namang mga bungo na may pangil, mga aswang na pinatay ni Sarseho. Ang dami, hindi ba? Hanggang sa bigla na lang nag-iba ang mukha ni Rico na tila ba pinakikiramdaman ng paligid. Unti-unting inangat ang kamay. Sinabing wag aalis sa pwesto si Amorio dahil may ibang tao sa lugar. Ang sabi naman ni Amorio na baka si Sarseho ang taong ito. Hindi. Hindi yan si Sarseho. Iba ang kinikilos ng taong nagmamasid sa atin. Hindi ako sigurado pero sa palagay ko, aswang. 3 yata yung bilang nila. Baka hinahanap ng mga yan si Sarseho. Tapos napagkamalang tayo. Delikado to. Diyan ka lang sa gilid. Sumandal ka sa malaking bato para makita mo kung sino ang mga kalaban. Dahil sa biglaang pangyayari, hindi malaman ni Amorio ang gagawin. Nataranta ang binata at mabilis na nagtungo sa malaking bato. Kagaya ng sinabi ni Rico, sumandal siya sa dingding. Kung ano-ano ang binabanggit ng mga kataga, panay halik pa sa batong mutya. Nakaumang na din sa kamay ang tansong punyal, naghahanda sa anumang magaganap. Samantalang si Rico naman, unti-unting inalis ang tela na nakabalot sa kamay. Ganon na lamang ang pagkagulat ng binata nang makita na ibang-iba ito kumpara sa isang kamay. Kulay abo at mahaba ang kuko. Maya-maya pa, sumigaw si Rico pero iba na ang lumalabas na boses. Gasgas na tila halimaw. Mas lalong nangilabot si Amorio ng mga sandaling iyon sapagkat kaagad pumasok sa isipan na baka aswang si Rico at hindi totoo na may nagmamasid sa kanila sa lugar. Salip dinala siya sa loob upang kainin. Kaya naman dali-dali siyang umalis sa pwesto. Mabilis na kumaripas ng takbo ang binata. Ngunit gano'n na lamang ang pagkawindang dahil biglang may humarang ng mga tao sa harapan. Kasywal lang ang tayo, pero pangit ang muka. Angat din ang kintab ng mga ngipin na matutulis. Ano bang sinabi ko sa'yo? Dapat doon ka lang sa bato. Magpapakamatay ka ba? Wika ni Rico. Sa puntong ito, nawala na sa isipan ng binata na delikado si Rico. Subalit wala na siyang magagawa. Napasubo na ang binata at biglang nanigas ang katawan dahil sa sobrang pagkatakot. Ang tagal mo namang bumalik dito, Sarseho. Kailangan pa talaga naming antayin ang huling pagbisita mo sa lugar ng Haring Gabunan. Sa wakas, bumisita ka uli. Wika ng isa sa mga aswang. Napatingin si Amorio kay Rico. Wala siyang kaalam-alam na ang kasama niya walang iba kung hindi si Sarseho. Pasensya ka na, bata. Kailangan ko pang magtago. Ayan tuloy, nasama pa kita sa lugar na mayroong banta. Tumakbo ka na hanggat makakaya mo. Wika ni Sarseho sabay sugod sa 3 kalaban. Subalit imbis na tumakbo si Amorio, nanatili pa siya sa lugar at hindi malaman ang gagawin. Nakita niyang nakikipagpalitan ng suntok at pagkalmot ang kasama. Sobrang bangis si Sarseho. Hindi man lang iniinda ang bawat pagtama ng kalaban. Hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo ni Sarseho. Naging ganap na gabunan. Nakakakilabot ang postura. Bumuka ang bibig. Nakita ni Amorio ang matutulis na ngipin habang tumutulo ang laway. Hindi pa ba kayo nadala? Talagang gusto niyong malagasan pa na mga kahuri. Hindi niyo ba nakuha yung sinabi ko? Umanib na sa katawan ko ang lakas ng Haring Gabunan.
Hindi pa ba sapat yun para katakutan niyo ko? Talagang magsasakripisyo pa kayo ng buhay para lamang makuha ang kapangyarihan. Mga hangal! Dito lang unti-unting naintindihan ni Amorio na kaya pala nakapatay ng mga aswang si Sarcejo dahil may gustong kunin sa kanya. Walang iba kung hindi ang kamay ng gabunan na ngayoy umanib na sa katawan ni Sarcejo. Pero ang hindi makuha ng binata kung paanong umanib ang gabunan sa katawan ni Sarcejo sa pamamagitan lang ng kamay na pinutol sa haring gabunan. Habang nasa kalagitnaan ng pagkalito ang binata, nakikita niya kung paano isa-isang bumabagsak na ang walang buhay na kalaban. Hindi man lang nagalusan ang katawan ni Sarcejo, habang ang mga kalaban naman ay halos hindi na makilala. Lasog-lasog ang katawan pati na rin ang muka. Matapos nun, lumapit si Sarcejo sa binata. Kasabay nito ang unti-unting pagbalik sa anyong tao. Hindi mo ko kagad nakilala. Pasensya na ha. Natutuwa kasi ako sa'yo eh. Kaya naman sinabi kong Rico ang pangalan ko. Ay nako. Nakakaloko mga katulad mong mangmang sa mga tangan. Umalis na nga tayo dito. Baka may dumating pang iba eh. Wika ni Sarcejo. Hindi naman kagad nakapagsalita si Amorio. Hindi pa napoproseso sa isipan ang lahat ng nangyari. Wala pa siya sa ulirat. Patuloy sa pagkamangha na may halong pangingilabot. Maya-maya pa, nang matauhan ay kagad siyang nagtanong kung paano umanib sa katawan niya ang kapangyarihan ng gabunan at kung bakit nakaabang ang mga kalabang aswang sa kanya doon sa lugar at hindi siya sa tahanan inaatake. Marami sa mga impormasyon na nalaman mo patungkol sa akin ay taliwas sa katotohanan. Kakilala ko talaga ang Haring Gabunan. Sa katunayan magkaibigan kami. Pero bago ang lahat, meron siyang labis na pinagkakainisan. Nagkaroon ng pangyayari noon na hindi nila inaasahan ng lahi nila. Sinupil na mga rebelde, may tangan at kasama ako doon. Isa-isang binabawasan ng bilang ng mga aswang hanggang sa ang natira ay ang Haring Gabunan. Sa pagpapatuloy ng kwento, sa sobrang bangis ng Haring Gabunan, nahirapan ang mga rebelde. Nang maglaon, ipinasumpa nila ang gabunan sa biyasang mangkukulam. Tumalabang sumpa at nagkaroon ng malubhang sakit ang Haring Gabunan. Natagpuan niya itong nangihina na ang katawan sa gitna ng kagubatan. Nakaramdam ng awa si Sarcejo, lalo na nang sinabi ng Haring Gabunan sa kanya na mamumuhay lang sila ng payapa at pinakialaman ng kanilang grupo. Ubos na ang pamilya pati na ang mga anak ng Haring Gabunan, na damay pat walang awang pinagpapapatay. Binalot ng matinding konsensya si Sarcejo. Dito niya napiling tulungan ang gabunan, ngunit nalaman ito ng mga kagrupo. Kaya pati na rin si Sarcejo tinugis ng sariling kasamahan. Nagtago si Sarcejo kasama ang gabunan, ngunit habang tumatagal ay pahina ito ng pahina. Hanggang sa may sinabi sa kanya ang gabunan, ililipat nito ang abilidad kay Sarcejo. Dagdag pa nito, putulin ang kamay niya sa oras na dumating ang kamatayan. Hanggang sa dumating ang araw na yun, ginawa ni Sarcejo ang sinabi ng Haring Gabunan. Matapos na maputol ang kamay, pinaanod niya ang bangkay nito sa ilog dahil ito ay isa sa mga huling habilin ng aswang. Ilang araw lang ang nakalipas, nagpaparamdam na sa panaginip ang yumaong gabunan at sinasabing putulin ang sariling kamay at iduktong ang kamay ng Haring Gabunan. Ginawa ito ni Sarcejo. Patuloy pa rin siyang tinutugis ng mga rebelde. Naging desperado si Sarcejo sa mga sinabi ng gabunan sa kanya sa panaginip. Hanggang pati mga aswang
Tinutugis na rin si Sarcejo. Ngunit mas pinili nilang mag-abang salip na tugisin ito sa mismong tahanan. Hindi niya alam kung ano ang dahilan. Ang malinaw lamang sa kanyang isipan, ang habol ng mga ito ay ang lakas ng Haring Gabunan. Kaya naman mas pinili niyang manirahan na lamang sa bundok upang hindi madamay ang mga inosenteng tao. At kaya palagi pa rin siyang bumibisita doon sa kuweba. Dito niya naaalala ang kaibigan. Kahit alam niya na merong aswang na nag-aantay sa kanya, may mga nilalang na gustong makuha ang kanyang tangan. Hindi pa rin siya nagdadalawang isip na bumisita doon sa kuweba upang bigyang respeto ang pagkamatay ng kaibigan. Ang malinaw sa kanya, habang buhay niyang poprotektahan ang kamay ng gabunan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Ang masasabi ko dito, yung konsensya kapag meron kang maling nagawa. Kasi isipin nyo, alam niya naman na merong nag-aabang dun sa kuweba eh. Doon siya tinatambangan ng mga nilalang pero patuloy pa rin siyang bumibisita bilang respeto doon sa kaibigan niyang Haring Gabunan. Batay sa kwento, napatay yung pamilya ng Haring Gabunan eh. Nakonsensya si Sarcejo dahil sa kaganapan, kaya naman tinulungan niya ito. At dahil sa konsensya na yon, patuloy niyang inalagaan yung kamay ng gabunan at patuloy niya ding inalagaan yung lugar kung saan nananatili yung Haring Gabunan. Sana pagkuhaan natin ng inspirasyon ng kwento, proceed tayo sa pangalawang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ador. Taong 1994, Pilar, Bicol. Nakatira si Ador sa bulubunduking lugar sa probinsya. 15 anyos pa lamang siya ng mga panahong ito at imbis na mag-aral, mas gusto ng binata na magpagala-gala sa gubat. Dagdag pa ng binata, pagsasayang lamang ng panahon ang pamamalagi sa eskwela. Kaya minabuti ni Ador na ipaubayan na lamang sa mga kapatid ang pagpasok habang siya ang nakikipagsapalaran sa kagubatan. Bunso si Ador sa 5 magkakapatid. Ang ama nito ay nagmamay-ari ng malawak na nyogan, kaya masasabing hindi kapos ang pamilya. Magaling sa negosyo ang ama, kaya nagagawa nitong bilhin ang mga katabing nyogan upang mas palawakin ang lupain. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Ador. Hoy, Dominador! Wala ka ba talagang balak na pumasok sa sekundarya, anak? Ay, nako. Pasok ka na sa makalawa. Huwag mo sabihin kontento ka na marunong kang magbilag. Marahas ang mundo. Kaya kung ngayon palang tatamad-tamad ka na, sa kangkungan ka pupulutin pagtanda mo. Wika ng tatay. Sermon ang araw-araw na inaalmusal ni Ador. Tay, marunong naman ako magkopra at mag-uling eh. Marami namang isda sa ilog natin. At saka, kaya ko namang magbilang at magbasa. Ayos na po yun. Sayang lang ang oras at pera natin sa pag-aaral. Tapos papagalitan pa ako ng mga guro. Matagal inilihim ni Ador ang mga karanasan ng elementarya. Palagi siyang pinapagalitan at pinapalo ng guro. Nagagalit dahil sa pagkakamkam ng ama sa kanilang lupain, kaya sa kanya ibinubuhos. Ngunit matatag si Ador at mapagmahal sa pamilya. Sinarili niya ang mga pagmamalupit na ito, hanggang sa mabuo sa isipan ang takot sa mga guro at sa mismong paaralan. Ang paggala niya sa kagubatan ang naging paraan upang maibsan ang pananabik na matuto at makapagtapos sa pag-aaral. Sa gubat, wala siyang tigil sa pagbibilang ng mga puno
at pilit na hinahasa ang sarili sa mga pangalan at kung ano ang silbi nito sa kagaya niyang taong gubat. Kapag anihan naman ng niyog para sa pagkukopra, maaasahan din ng bata. Ador! Ador! Wika ng kaibigan na si Andoy na nasa labas ng tahanan. Nakilala niya ito sa kakawyan. Nasa isang kumpol ng anahaw at nakasilong. Simula noon ay madalas na silang magkasama sa mga pangangahoy at pagtuklas ng mga bagay-bagay sa kagubatan hanggang sa mga kalapit na kabundukan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim sila sa pusod ng gubat. Natutuklasan naman ni Ador ang iba't ibang uri ng kamanghamanghang halaman, pati na rin ang mga hayop. Dahil hindi na nag-aaral si Ador, gumawa siya ng sariling talaan at tawag sa mga nakikitang halaman at hayop, kasama si Andoy sa lahat ng oras. Dagdag pa ni Ador, meron siyang lugar sa gubat na iyon na pangarap niyang mapuntahan. Lugar kung saan naroon ang masasarap na bungang kahoy at malamig na bukal na maaaring inumin ng tubig at paliguan. Ador, kailan natin hahanapin yung lugar na sinasabi ko? Ang sabi ng lolo ko, paraiso dun eh. At saka alam ko, eksperto ka pagdating sa gubat. Siguradong makikita mo yun. Wika ni Andoy. Huwag kang mag-alala. Naglalagay na ako ng tanda sa mga pinupuntahan natin. Mararating din natin yon. Sa palagay ko, nandun yun sa lagpas ng kawayanan eh. Sa pagkakaalam ko, malawak na gubat yung nasulyapan ko nung manguha ko ng labong. Nakatitig lang si Andoy kay Ador na tila manghang-mangha. Nang muli itong matauhan, nasa itaas ng niyog si Ador at naghahanap ng malaking buko para sa kanilang dalawa. Isa sa pinagmamalaking kakayahan ni Ador ay ang bilis sa pag-akyat sa kahit anong uri ng puno o kabundukan. Paminsan pa nga, sinasabi nitong biniyayaan siya ng kalikasan ng ganitong kakayahan. Dagdag pa dito, may sariling ritual din ang ginagawa si Ador sa tuwing mag-aalas-6 ng hapon. Sa isang matandang puno ng balete, naglalagay siya ng mga prutas at tinapay galing sa kusina. Alay niya ito sa kagubatan para sa pag-iingat sa araw-araw na paglalakbay. Bagaman alam naman ito ng mga magulang, hinahayaan na lamang nila ang bata. Sa palagay ng ama, normal lamang ito sa mga kabataan. Malikot ang imahinasyon ng mga nasa gantong edad. Isang umaga, mag-isang pumunta si Ador sa kakawyan. Wala si Andoy sa tahanan niya ng mga oras na yun. Ano kayang nangyari kay Andoy? Hindi naman yun pumapalya ng sundo sa akin ah. Maayos naman kami naghiwalay kahapon. Malamang hindi pinayagan ng magulang niya. Wika ni Ador sa sarili. Simula nang maging malapit sila ni Andoy, hindi pa nito nakilala ang mga magulang ng kaibigan. Sa bawat pagkakataon nakukulitin naman ito si Andoy na isama siya sa tahanan. Panay lamang ang wika nito na sa tamang panahon. Hindi naman na nangulit pa si Ador. Para sa kanya balang araw ay yayayain din siya ni Andoy. Maghapon siya sa gubat at ilang oras na nanatili sa tagpuan nila sa kagubatan. Nagbabakasakali siya na susunod ang kaibigan. Subalit pinapapak na siya ng lamok. Ngunit hindi talaga dumating si Andoy. Kaya nagpa siya na lamang si Ador na pumunta sa kawayanan. Ito ang huling parte na ginawa niyang mapa papunta sa minimithing paraiso. Ang lugar sa mga kwento ng lolo ni Andoy. Normal naman ang lahat. Nangunguha pa si Ador ng labong. 1, 2, ang dami dito ah.
Sayang wala si Andoy. Ang dami sanang labong oh. Maunguha na nga lang muna ako ng alimasag sa ilog. Sakto to para sa hapunan. Nakakasawa na yung panay yung manok tapos isda. Wika ni Ador sa sarili habang pinuputol ang mga labong at inilalagay sa sisidlan. Kaso nga lang, bigla siyang nakarinig ng mga kaluskos sa kabila ng umbok ng lupa. Tumahimik si Ador. Marahang gumapang para silipin ang nasa kabilang ibayo. Ano ba? Hindi mo ba kayang gawin ng maayos ang pinapagawa sa'yo? Gaano ba kahirap dalhin ang lintik na apo ng mambabarang? Wika ng isang mabalahibong nilalang. Konting oras pa. Bigyan niyo pa ako ng konting oras. Mapapadala ko din yung gusto niyo. Nakuha ko naman na yung tiwala ng tao eh. Tugon ng isang nilalang. Tila mga unggoy ito subalit tuwid na nakatayo. Mabalbon. Makikita ang matatalas na kuko at magulong buhok. Namamanghang pinagmasdan ni Ador ang dalawa. Inakala niya pa na mga engkanto ng kagubatan at swerteng nakita niya ang mga ito. Sigurado siyang kapag naikwento niya ito kay Andoy ay maiinggit ito sa kanya. Malas lamang, hindi kasama ang kaibigan. Maya-maya pa, nakita niyang sumot ito sa tila yungib na nasa batuhan at pagkatapos, natahimik ang buong lugar. Marahang gumapang si Ador pabalik sa mga labong. Dinampot niya ito, madaling naglakad papunta sa ilog. Nasasabik na ikwento sa kanyang mga kapatid at magulang ang nasaksihan. Nais niya itong ilagay sa talaan at maiguhit. Ilan sa mga talento ni Ador, detalyadong pagguhit ng mga bagay na nakikita sa kagubatan. Ano kayang sasabihin nila tatay kapag naguhit ko yun? Makikita nila yung itsura ng mga engkanto. Siguradong magugulat sila, lalong-lalo na si Andoy. Dumiretso siya sa ilog. Nagmamadaling kumuha ng alimasag at pagkatapos, umuwi na siya ng tahanan. Pagkarating sa lugar, abala ang mga kapatid sa aralin. Wala pa ang ama dahil naroon pa ito sa bayan upang ihatid ang mga kopra. Habang ang ina ay nasa merkado, namimili ng mga kagamitan sa eskwela ng mga panong iyon. Kaya inilagay na lamang nito ang labong sa lamesa, habang ang mga alimasag ay nilalagay sa lababo. Pumunta kagad si Ador sa paboritong pwesto upang gumuhit. Ate, may lapis ka ba? Pudpud na pala yung binigay ni kuya sa akin eh. Naubos ko na nga din yung pambura kakangat-ngat eh. Wika ni Ador. Naku oo, sige ka. Ngatain mo lang yung pambura. Lalaki yan sa tiyan mo. O ito bago yan ha. Gamitin mo na lang tong pambura para hindi ka mahirapan. Tugon ng ate. Kailan mo ba balak bumalik sa eskwela, Ador? Sayang naman yung talento mo kung di mo gagamitin sa paaralan. Hindi yung panay ang gala mo sa gubat. Wika ng ating si Sario. Tumawa na lang si Ador bilang tugon. Pagod na itong magpaliwanag sa pamilya. Palagi niya itong naririnig sa mga kapatid at magulang. Pinabayaan na lamang niya ito. Nag-umpisang gumuhit si Ador. Magiliw na inalala ang itsura ng dalawang nilalang na nakita niya sa kawayanan. Oras ang ginugol niya sa pagguhit at nang matapos, napahinga ng malalim si Ador. Saglit niyang iniwan ang gawa at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Ay nako, nakakapagod gumuhit ah. Nang bumalik siya sa sala, naabutan niyang tulala ang mga ate habang hawak ang iginuhit. Ano ate, maganda ba? Parang totoo no? Nakakatakot naman tong ginawa mo. Wika ni Ate Nena. Hoy Ador, sa dami ng pwede mong iguhit, mga impacto pa. Aswang ata to eh.
Gusto mo bang makakita ng ganyan? Wika ni Ate Sario. Ha? Anong aswang? Mga engkanto yan sa gubat eh. Yan yung nakita ko sa kawayan na nag-uusap sila. Pinapagalitan pa nga nung matandang engkanto yung batang engkanto eh. Wika ni Ador. Hoy Ador, magtigil ka sa mga biro mo ah. Hindi nakakatuwa yan. Isusumbong kita kay tatay mamaya. Talagang papaluin ka nun. Wika ni Ate Sario. Pero, totoo naman po yung nakita ko ah. Kanina yung dalawang... O ano ba yan? Nag-aaway na naman kayo. Ador, kunin mo yung tsinelas ko sa lalagyan. Utos ng tatay. Paano po kasi tayo si Ador eh? Nakita niya daw tong aswang sa gubat kanina. Ang galing gumawa ng kwento. Wika ni Ate Sario sabay abot ng papel kung saan iginuhit ni Ador ang mga nakitang nilalang. Nanlaki ang mata ng ama. Sandaling natigilan. Maya-maya pa ay kinausap si Ador. Hoy, Dominador. Ano tong sinasabi ng ate mo na nakita mo sa gubat? Aswang ang mga to ah. Saan mo nakita to? Saan mo kinopya? Tanong ng ama. Tay, yan nga yung nakita ko sa gubat kanina. Doon malapit sa kawayanan. Yung may mga yungib sa unahan, yung pinagkukunan natin ng kawayan nung isang taon. Tugon ni Ador. Dagdag pa ng bata ay hindi siya gumagawa ng kwento. Nabanggit niya ang pagpapagalit ng matanda doon sa batang kalahi nito. Nagulat ang kanyang ama. Ador, anak. Siguro, huwag ka na munang pumunta sa kakawayan. Kung totoo man naman nakita mo, delikado sa'yo ang kagubatan. Alam mo bang aswang ang mga yan? Hindi yan magdadalawang isip na patayin ka para gawing pagkain. Kakausapin ko yung kapitan ha, para masilip yung yungib na sinasabi mo. Sa ngayon, huwag kang aalis ha. Naiintindihan mo ba? Opo tay. Masusunod po. Walang nagawa ang bata kung hindi sumunod sa utos ng ama. Nagbukmok siya sa kusina. Pinaglaruan ng mga alimasag na nahuli. Ate, lutuin mo na yung labong. Gutom na ako eh. Manok na naman yung dala ni tatay, ayoko nun eh. Wika ni Ador. Inasikaso ng ate ang kapatid. Muling umalis ang ama upang magpunta sa bahay ng kapitan. Habang si Ador naman, nasa puno ng pili sa likod ng bahay. Doon na lamang siya naglagi at namulot ng mga bunga. Gusto niya muling pumunta sa gubat, ngunit ayaw niya namang suwayin ng ama. Hanggang sa makarinig siya sa likuran ng pamilyar na boses. Uy Ador, sasama ka ba? Alam ko na yung daan papunta sa sinasabing paraiso. Puntahan natin ngayon. Ano, tara? Wika ni Andoy. Hindi ako papayagan ni tatay eh. Sa susunod na lang siguro. Saka delikado daw dun eh. Tugon ni Ador. Ganun ba? Sayang naman. Balak pa naman sana kitang yayain sa bahay namin mamaya. Kaarawan ko kasi ngayon eh. Wala naman akong ibang bisita, ikaw lang. Pero sige kung ayaw mo, ako na lang yung pupunta. Natahimik si Ador sa sinabi ng kaibigan. Sige na nga, tara na. Basta isasama mo ako sa bahay niyo ha. Pangako mo yan ha. Ano bang handa mo? Sana may kakaiba. Sawa na ako sa isda at manok eh. Habang abala ang mga ate, palihim silang dumaan sa harapan at nagpunta sa gubat. Masayang nag-usap ang dalawa. Nasasabik na si Ador na makita ang matagal na ninanais na lugar. Habang naglalakad, nagpapasalamat si Andoy sa kaibigan. Ador, maraming salamat ah. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayong araw. Ito yung pinakamagandang regalo na matatanggap ko ngayon. Salamat sa iyo ah. Matutupad na yung pangarap ko.
Wika ni Andoy. Ano ka ba? Wala yun. Ikaw lang ang kaibigan ko at isa pa. Matagal na nating pangarap yun, di ba? Masaya din ako matutupad natin. Tugon ni Ador. Bigla namang tumakbo si Andoy. Halika na, Ador, dalian mo. Nandito na tayo. Ayun, oh. Sa bandang unahan natin. Naroon yung maalamat na paraiso. Talaga? Teka, antayin mo ko. Nasaan ba? Wika ni Ador. Biglang may tumama sa ulo niya at dumilim ang paningin. Bago tuluyang mawalan ng malay, nagsalita ang kaibigan. Maraming salamat Ador. Nagising si Ador na nakatali sa isang kawayan. Sa gilid ay kita niya ang malaking kawa na may kumukulong tubig. Malabo pa ang mga mata niya. Subalit naaaninag niya ang ilang tao na naroon sa lugar. Nasaan ako? Ang sakit ng ulo ko. Si Andoy nasaan? Sana ayos lang siya. Tulungan niyo po ako. Wika ni Ador. Opa, gising na pala yung bisita eh. Mainam at nagkamalay ka na. Ay, pangit kumain kapag tulog ang kakainin. Nang tuluyang luminaw ang paningin, nagulat si Ador at natakot. Dahil ang taong nasa harapan niya, ito yung gurong nanakit sa kanya. Naaalala mo ba ako? Yung pamilya niyo, masyadong sakim. Lahat na lang ng meron sa baryo, kinukuha. Wika ng matandang babae. Bakit ako nandito? Anong ginawa niyo sa kaibigan ko? Tulungan niyo po ako! Hanggang sa biglang tumakbo papalapit si Andoy. Uy, Ador, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Teka, ayos ka lang. Kala mo, yun yung sasabihin ko, no? Ay, nako. Sisingilin na namin yung pamilya nyo. Dahil sa inyo, nabawasan yung teritoryo namin. Wika ni Andoy. Iba na ang itsura niya ng mga oras na yon. Labis ang pagsisisi ni Ador. Sana ay nakinig siya sa ama. Hindi niya sana mararanasan ang bagay na ito. Sige na, Andoy. Ihanda mo na yung paglalagyan natin ng mga langis. Maiking, pera-perasoy natin ang katawan niya para tumagal ng mahabang panahon. Wika ng lola. Lola, pwede bang ako yung gumawa ng paghiwa sa kanya? Matagal ko nang gustong gawin yan eh. Wika ni Andoy. Walang problema, iho. Antayin lang natin ang pagbilog ng buwan at pwede na nating simulan ng ritual. Muling nawala ng malay si Ador dahil sa takot. Nang magising, dinig niya ang sigawan ng mga tao sa paligid. Nagkakagulo ang lahat ng tao sa lugar nila Andoy. Lola? Lola, nasan po kayo? Apo, tumakas ka na! Bilisan mo! Malakas ang loob mo, Esperanza. Sa wakas, natuntun ko na din ang lugar mo. Inalay mo ang nag-iisa kong anak. Sator, wag mo hahayaang makatakas ang apo niyan. Sige na, huliin niyo ang lahat ng kalahi. Wika ng isang lalaki. Bigla itong lumitaw mula sa madilim na bahagi. Teka, anong nangyayari? Saklolo, pakawalan niyo po ako! Ilang minuto lang ang lumipas ay naubos sila Esperanza. Napansin ni Ador na ito yung parehong nilalang na napagkamalan niyang mga engkanto. Iho, wag kang gagalaw dyan kung ayaw mong madamay. Hindi ko may papangako sa'yo na mapipigilan ko ang mga kasamahan ko. Wika ng nilalang. Kita ni Ador na bitbit ng isang aswang ang ulo ni Esperanza
habang yung isa ay hawak naman si Andoy. Kagaya ng pagdating, napakabilis ding naglaho ng mga nilalang. Naiwang nakatali si Ador sa kawayan. Nagkalat ang dugo sa paligid, ngunit walang naiwan kahit isang bangkay. Sa bandang unahan, narinig ni Ador ang boses ng ama. Ayon dito, nang malaman niya na umalis si Ador, nagkaroon na siya ng kutob na merong hindi magandang mangyayari. Nakasalubong niya ang isang misteryosong babae. Nagturo ito ng direksyon at ito ang kanyang sinundan. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito dahil naabutan pa nilang buhay si Ador. Tay, sila po yung may gawa. Sila Miss Esperanza. Tapos yung mga engkanto po, bigla pong nawala eh. Wika ni Ador. Anak, nandito na kami ha. Tumahan ka na. Walang engkanto. Walang Miss Esperanza. Baliw ang mga yon, huwag ka na mag-isip. Matapos ng kaganapang ito, hindi napansin ng ama ang mga dugong nagkalat doon sa gubat. At kahit anong pagpupumilit ng anak, hindi pa rin naniwala sa kanya ang tatay. Para sa kanyang ama, bunga lang ito ng malikot na isipan ng bata. Ngunit hanggang sa magkaedad si Ador, hindi niya nakalimutan ang karanasan. Hindi niya nakalimutan na ang isang kaibigan ay handa siyang patayin nang dahil lamang sa inggit sa pamilya. At higit sa lahat, hindi niya rin nakalimutan ang itsura ng mga nilalang na tumulong sa kanya